Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Na-trauma si Lynette sa lahat ng mga pangyayari kung saan may pumuntang dalawang lalaki doon sa kanila at talagang narinig niya ang talagang malas na white na pagmumukha nito ni Lynette, kaya talagang pinalayas niya itong dalawang lalaki at talagang pumunta ito sa Estridge Medical Center. Dito na nga nakasalubong niya ang kanyang anak at talagang takot na takot siya dahil pinalayas niya daw at na-trauma siya daw doon sa dalawang lalaki dahil akala niya ay sasaktan siya at naalala niya ito. Dito na nga ay talagang sinabi ni Dr. Katie dito kay Dr. Carlos Benitez na ipa-check up itong si Lynette upang ito ay maagapan dahil nagkaroon ito ng anxiety na kung saan naalala niya ang lahat ng mga pangyayari sa kanya at talagang nagkaroon ito ng trauma. Dito na nga ay talagang kinumbinsi ni Dr. Carlos Benitez itong kanyang asawa at hindi ito pumayag dahil hindi daw siya isang baliw. Pero sinabihan nga siya ni Dr. Katie kung alam na ba ni Annalyn at sinabi niya dito kay Dr. Katie na siya na ang may karapatan dito kay Lynette dahil siya ang tunay na asawa at siya na talaga at hindi na dapat malaman daw ni Annalyn ang katotohanan. Parang kinumbinsi niya itong si Lynette na makausap itong si Dr. Evangelista para malaman ang katotohanan at dito na nalaman ni Dr. Katie kung ano ang nangyari dito kay Lynette at nagkaroon siya ng trauma. Hindi lang sa trauma dito sa dalawang lalaki talagang nagkaroon siya ng trauma dito sa ibang mga tao. Kaya ito ang nagsimula kay Lynette kung bakit naging ganito siya at talagang kailangan siya talagang magamot sa lalong madaling panahon para hindi ito lumala. Agad naman itong si Giselle naging positibo sa lahat ng kanilang mga ginagawa dahil sa may nakita na namang panibagong ebidensya dahil hindi sila magkatugma doon sa fingerprint na nakita ng mga pulis. Dito na nga ay pinuntahan nila si Moira at hinalukay nila ang bahay nito at wala silang makita at agad-agad naman itong pumunta si Zoe dito sa kanilang bahay. Dito na nakita nila ang sapatos na nakalagay sa box at kung saan dito na nga ay iinarte na naman itong si Zoe at nabilog na naman niya ang utak ng kanyang tatay na si Dr. RG Tanyag na kung saan kinakampihan na naman siya ito. Pero ito nga si Giselle ay hindi nga naniniwala at talagang patuloy pa rin siyang maghahanap ng ebidensya kahit na itong si Dr. RG Tanyag ay nabilog na ni Zoe. Dito na nga kaya magkikita ang mag-inang si Giselle at saka ang kanyang anak na nawawala kung saan nagpakilala ito kay Annalyn na isang misteryosang babae at talagang dinadalaw niya daw itong si Don Pepe. Ito kaya ang dahilan ni Don Pepe na talagang gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak bago siya ito pumanaw na kung saan ito ang ginagawa ni Chinito doon sa US at talagang magsasabi ng katotohanan dito kaya ang binili na share ni Don Pepe ay dito niya kaya ibinigay sa anak ni Giselle. Pakakabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.